Iba pang hacking gadgets at ilang armas na kumpiska sa follow-up operation ng mga otoridad sa condo unit ng isang Chinese na naaresto sa Makati City. Tiniyak naman ng AFP na tutulong din sila sa investigasyon laban sa dayuhan. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Yes, Patrick. Angelique, tutulong ang Armed Forces of the Philippines sa investigasyon sa isang inarestong Chinese national ng PNP-CIDG-NCR na nahulihan ng di umano'y hacking gadgets. Unang inaresto ang dayuhan sa Makati City dahil sa panunutok ng baril, habang tinakot din umano niya ang complainant na ilagay ang mga hacking gadgets sa mga pampublikong lugar upang magkaroon ng access sa mga cellphone at iba pang electronic devices. Sa follow-up operation sa kanyang condo unit sa Parañaque City, na-discover ng mga otoridad ang iba pang sinasabi na hacking gadgets at ilang armas. Una nang itinanggi ng inarestong Chinese na siya ay espiya, habang sinabi nito na 6 na taon na siyang nasa Pilipinas at nagtatrabaho sa isang pogo. Sabi naman ng AFP, makikipag-ugnayan sila sa iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagsusuri ng mga nakumpiskang kagamitan. Pinaghihinalaan kasing baka ginagamit ito sa pang-espiya. We understand that this is sensitive in issue in terms of our communications. Hacking nga daw po ang mga nakitang mga paraphernalias that were confiscated, no. So we treat this as a sensitive nature because it involves foreign national. But rest assured po that the Armed Forces of the Philippines is collaborating closely with the Philippine National Police and other relevant agencies po to thoroughly examine kung ano po yung mga seized items and determine yung intent and extent po nung that are being questioned. Samantala, Angelique, muling tiniyak ng AFP ang proteksyon ng mga mangingisdang Pinoy sa gitna ng fishing moratorium na ipatutupad ng China, sakop ang ilang bahagi ng West Philippine Sea. Sabi ng AFP, illegal ang kautusan ng China, kaya hindi ito kinikilala ng bansa. We assert that it's lacking in legal basis, no? Nasabi na rin po ito ng ating Department of Foreign Affairs na ang ban na ito na nag-e-effect from May 1 to September 16 actually exceeds yung pong rightful maritime claim ng China under the UNCLOS, and ibini-breach nito, no? So ito po ay naglalabag nung ating lumabas na arbitral decision ng 2016 which upholds the fishing privileges of the Filipino fishermen in the West Philippine Sea. Sabi ni Padilla, regular ang deployment at patrolya ng mga assets ng Philippine Navy, maging ng Philippine Air Force sa West Philippine Sea. Angelique. Itong Chinese national, balikan lang natin yung first story mo, no? Yung Chinese national na nahulihan ng mga sinasabing hacking gadgets. Kung siya'y nagtatrabaho sa isang pogo, natukoy na ba kung saang pogo ito? Kasama pa yan, Angelique, sa investigasyon ng PNP-CIDG-NCR dahil nga hirap sa pagsasalita ng wikang Ingles yung Chinese. Kahapon nga tayo mismo yung nag-interview roon, matipid yung kanyang sagot dahil na rin sa language barrier. Angelique. Alright, sige, maraming salamat, Patrick De Jesus.